Good morning fam, welcome back to another vlog. So it's our Vlogmas Day 4 and today ay aalis na tayo dito sa Nuremberg and babiyahe na tayo papuntang Dresden. So yung Dresden fam, if mag-search ka, nandoon yung one of the oldest Christmas markets naman dito sa Germany and sa buong Europe, no? Kaya isa rin yun sa mga i-visit natin. So ang biyahe is 3 oras. Sasakay ulit tayo ng DB train mula dito sa Nuremberg Hauptbahnhof Station. Tapos magta-transfer tayo, no? Magta-transfer lang ng isa with a 15-minute wait. Tapos sasakay ulit ng tren papuntang Dresden naman. So 3 hours in total yung biyahe natin. Kaya inagahan ko talaga. Nag-book ako ng 9 AM na train para by 12 o'clock nasa Dresden na tayo. Hopefully walang delay katulad nung delay natin kahapon. So DB train ulit yung sasakyan natin. Nag-book ulit ako online. Ilagay natin yung website dito, no? So nag-register muna ako tapos yun. Nakapag-book na ako ng ticket. So ngayon, inagahan ko talaga fam. Alas 6 pa lang ng umaga, bumangon na ako, nag-ayos na ako. Hindi na ako nag-vlog sa taas kasi ando na yung mga roommates natin. And syempre nakakahiya naman mag-ingay doon sa loob ng bunk beds natin, diba? Kaya dito na ako nag-vlog sa baba. After ko na mag-ayos. Actually, naayos ko na yung mga gamit ko. Ayan na siya, oh. So ready na tayong mag-breakfast. Nag-avail ako ng breakfast dito kasi nga sobrang aga natin. Inaisip ko, maglalakad pa tayo papuntang station. Bubuhat tayo ng maleta. Magandang may breakfast tayo para may energy tayo. So tara, mag-breakfast na muna tayo. Ito yung breakfast area nila. Ako ang first owner. Madilim pa nga sa labas eh. Ayan oh. 7:05 na. Plano ko mga 7:30 to 7:40 alis na tayo. Para by 8 nasa station na tayo. 9:05 kasi yung sakay natin. Let's see what do we have for breakfast. And croissant. Tapos cold cuts, no? And cheese. Iba't ibang uli ng cheese. And then yogurt. Sarap naman ito, yogurt with fruits. And then tinapay. Wala silang egg, no? Ito na yung coffee. Tapos cereals, cornflakes, milk, butter. Tapos iba't ibang spread. Ayan, Nutella, peanut butter, honey. Ano to? Apple, jam. And ayan na, milk, water, and orange juice. Ito pala yung eggs nila. Ang cute, mainit pa. Okay, kain tayo fam. Here's our food. Tinapay, tapos salami and cheese. So 7:35 na ng umaga nakalabas na ako ng ating hotel. Yun ang backpack natin. Tapos, yun yung ating luggage. Let's go. Lakad na tayo papuntang Nuremberg HBF or Hauptbahnhof Central Station. Let's say goodbye to our hotel. Sarap ng tulog ko, in fairness. Sobrang warm doon sa room. Pero hindi yung sobrang init na pagpapawisan ka. Sakto lang siya, no? Kaya I love it. Yun, may uwak. Ngayon, lakad na ulit tayo pa station. Another adventure na naman, going to Dresden. Pakita natin yung mapa dito para ma-visualize nyo yung babiyahin natin from Nuremberg papuntang Dresden. 3 hours in total. Tara, punta naman na tayo ng station. Actually, may U-Bahn na dito, oh. So for sure, may connect yan papunta dun sa Central Station, diba? Pero, lakarin na lang natin kasi malapit lang din naman. Ito lang yung train station sa baba, oh. Makikita natin. Ang cool ng train station nila, no? Yung main station, andun lang. Kayang-kaya natin lakarin. Tara, ang hirap lang magtulak pag cobblestones. Yan o. So, ang technique pag cobblestones, ganito ko siya inihila para mas madali. Let's say goodbye to the old town ng Nuremberg. Yan na. So, ito patag na. So, pwede ko na siyang hilain ng paganito. Ayan. Grabe, hindi natapos yung pagpe-paste ko ng files. Medyo mabagal yung internet doon sa hotel. Tatry ko sa station mag-connect sa internet. Mga nasa 90 files pa yung hindi ko na-send kay editor. Kulang pa yung Vlogmas Day 3. Wala kayong mapapanood. Kaya kailangan makakonect tayo sa station para ma-send ko kay editor yung mga files at may mapanood kayo. Kasi kung wala, mamaya ako na masisend pagdating sa hotel natin sa Dresden. Kaso gabi na yun, wala tayong upload. Tignan natin. Ito na ang Nuremberg Station. Even yung station nila, fam, no? Ang ganda. Grabe yung architecture, no? Tapos ganyan lang yan, pero ang daming ganap yan sa loob. Ang daming mga kainan, cafe. Hopefully makahanap tayo ng cafe. Tapos mag-laptop muna nang ma-paste ko yung mga files. Kaso 1 oras na lang. Tingnan natin, we'll see. Natawid na tayo.
So dito sa labas ng station ng Nuremberg, marami din mga taxi. So kung gusto niyo mag-taxi papunta sa hotel ninyo, pwede din naman. Dito lang may mga upuan naman dito sa loob. Ang bagal din ng internet. Hindi na ako maka-upload. Parang ang next option ko is yung sa tren. Kung hindi pa rin fam, doon na ako makakapag-upload dito sa hotel natin sa Dresden. So for sure, hindi nyo mapapanood to. Kinabukasan pa. So please bear with me kasi ganun talaga ang challenge, no? Kapag nagpa-vlogmas. Kailangan ko rin ng mabilis na internet talaga. And nagre-rely lang ako mostly sa mga hotels natin. So yeah, it is what it is. Okay lang yan. So umupo muna ako dito sa Dunkin. Bumili ako ng Boston Cream. Tsaka iced Americano. May Dunkin Donuts sila dito sa station. Tikman natin ang kanilang Boston Cream. Alam niyo yung taste niya, close sa Boston Cream natin. Pero dito, hindi masyadong matamis. Here's our iced Americano. Ang sarap ng Americano nila. Ngayon, 8:30 na. Punta na tayo sa platform natin. Platform 7 tayo. So, ito yung ilalim ng platform. So, tapos, bawat hagdan lead to platforms. Pero may mga elevators din naman, syempre. Ayan, dito tayo sa ICE 802. 9:05 to Berlin na. Ito na, platform 6 and 7. Di ba tayo masyado maaga umakyat? 30 minutes before our departure. Kasi malamig sa taas. Teka, try muna natin. Pag hindi, baba na lang ulit tayo. Tingnan nyo, wala pang taas. Ay, meron ng konti. Meron ng konti. Pero malamig kasi dito. Kasi labas na to, di ba? Dito na ako, may upuan naman, pero konti pa lang yung umakyat kasi nga 8:25 pa lang, 9:05 pa yung biyahe. Parang hindi ko kaya ng 40 minutes na nakaupo dito. Sobrang lamig. Ang temp ngayon ay feels like -2 pa din. Kaya ang lamig. Hindi na ako bumaba. 8:45 na. So 20 minutes na lang darating na yung tren natin. Puti yung jacket natin, may hood ng ganyan. Detachable yan. So kung di mo kailangan, pwede mo siya tanggalin. Pero ngayon, kinabit ko siya. Kasi lamig. Ito yung nabili kong puffer jacket sa Top 10 sa Korea. Gusto ko siya kasi makapal siya. Ayan. Pero kapag binalot mo siya, fam, para siyang yung North Face natin na sobrang liit mo siyang mababalot. Ganun. No? Yun yung mga gustong quality kasi madali siyang dalhin. No? Isisiksik mo siya sa maleta. Kayang-kaya kasi maliit lang siya. Fam, may cargo tray. No? I-zoom natin. Yan. Ano yung mga dala niya? Steel? O basta cargo tray siya. Kasi magaganda rin ang train systems dito sa Europe, no? Tapos makakapunta ka from one country to another via train. Yun naman ang kagandahan dito talaga. Ito na yung tren natin. Let's go! Ang lamig na dito sa labas. Okay, dito na tayo sa tren. Ando na yung maleta ko pa. So, ang biyahe natin to Leipzig ay 2 oras. Tapos, from there, lilipat lang tayo ng platform. 15 minutes. Sasakay ulit tayo ng tren for 1 hour to Dresden. So, yung Dresden, pakita ulit natin yung map. Ito siya, malapit na siya sa Prague, no? So, yun na ang route natin. I'm so excited. And ang sarap dito sa tren. Ang init. Sobrang lamig talaga sa labas, as in. Ganito pala dito sa Germany. Super lamig. Anyway, ayan, relax na tayo for 2 hours. So bumabiyahe pa rin tayo from nag-toilet lang ako saglit. So meron namang mga toilets in between the cars, no? So apparently, mali pa rin naupuan natin kanina. First class pala yun. Kasi may mga inspector sila. Sine-check yung mga tickets. Tapos nung pinakita ko yung ticket ko, sinabi niya na yung inupuan ko do is first class. So ang binok ko kasi is second class. So ngayon, lumipat lang ako sa likod. Sinabi naman niya na kung saang mga cars yung maluwag. Sabi niya, maluwag daw sa cars 5, 6, 7. So nandito ako sa car 6. Marami pang ang upuan. Tapos maluwag din. May lagayan din ng maleta. So ito yung toilet, magkabilaan. Ayun, no, maluwag pa nga dito. Oh. Pero nandito ako sa kabila. Nakaupo na ako. Komportable pa rin naman dito. Tapos ayan, may bintana rin tayo.
We're here na sa Leipzig. Sobrang on time. Tapos ngayon, lipat na tayo ng platform 15. Dito lang sa kabila. Ito na, ang Leipzig. Laki din ng station nila, no? So meron pa tayong 20 minutes. Kasi 11:20 na. So 11:42. Nagugutom na ako. Kasi magla-lunch na, di ba? Bili muna tayong kahit bratwurst. Ito fam, bili muna tayo ng bratwurst dito. Original. Ayan, Ross bratwurst. Okay, ito na ang ating bratwurst or Ross bratwurst. Ang sarap nung Ross bratwurst nila dito kasi yung tinapay mainit din. Tapos ang haba ng sausage. Ayan, so sulit siya. Sarap talaga. Ang sarap din ng tinapay niya kasi nga mainit. So, ang daling kainin. Tapos, 4 euros lang. Sa iba na kainan natin, 5, 6, diba? Ito, 4 lang. Sarap. Ang lambot din ng bratwurst niya. Ito na, nakapasok na ako. So, ito pala yung train na 2 floors. Ayan o, meron sa taas. Tapos, meron dito sa baba. Lumipat ako dito sa pangalawang car. Kasi yung napasukan natin kanina, first class na naman. So, dito sa pangalawang car, 2 floors din. Ayan, meron sa taas, meron sa baba. I guess dito lang tayo sa baba. Ang hirap magbuhat ng maleta. Let's go. Okay, ayan, nakapwesto rin tayo. Ito yung maleta natin. Ayan, sa ilalim. Buti na lang talaga isang maleta lang dinala ko. Ini-imagine ko na parang kung 2 maleta dala ko. Doble yung buhat-buhat natin, di ba? Buti na lang pinagkasya ko talaga sa isa. Ngayon, mas matagal to. 1 oras ang biyahe natin. Papuntang Dresden na. Ito yung itsura ng tren. So kung nag-book kayo, make sure nyo lang na papunta kayo sa tamang class. Kung first class binook nyo, doon kayo sa first class pupunta. Pero kung second class, diretso na kayo sa mga cars na pang second class. Para hindi na kayo magbuhat-buhat pa. Kasi may mga inspector dito, tinitignan yung ticket kung nasa tamang class ka ba talaga. Nagkamali lang ako kanina kasi hindi ko pa alam eh. Pero ngayon alam na natin and na-share ko na rin sa inyo. Lalo na kung first time nyo rin na pupunta dito. Alright, Dresden na tayo fam, finally. Ang laki din nung kanilang station. Naghanap ako ng elevator, escalator, kasi hagdan. Ang laki din nung Dresden, ha? Or malalaki talaga yung mga train stations dito sa Germany, no? Ayan o, ang laki. Tapos ayan yung train na sinakyan natin. Okay, I found the elevator andun sa dulo. Grabe, ang lamig din dito sa Dresden. Time check, mag-aalauna na ng tanghali. Buti na lang kumain tayo ng bratwurst kanina dun sa Leipzig. Naibsan yung gutom ko. Ayan na, yung elevator, may pila. Paalis na yung train. Bye, train! This is an IC train. Yung nauna ICE, diba? Ito IC. Bye! Alright, so nakalabas na ako ng Dresden Station. Ang ganda din ng station dito. Ayan, oh. Diba? Tapos tignan nyo, ang lamig dito, ang windy. Yung mga tao, balot na balot talaga sila. Ngayon, punta na tayo sa hotel natin. Pwede sana mag-tren, 1 station away. Akyat na naman, tapos hagdanan lang. Hirap na hirap ko ang ibabato dahil sira din yung elevator pababa. So hinagdan ko yung maleta ko pababa. Ngayon, para lumipat ng tren, ihagdan mo na naman siya paakyat. Okay fam, ito na, sasakay tayo ng isa pang tren. 1 station away lang dito, pero hagdan. Pero may ganito naman sila. So ilagay natin yung luggage natin dito. Ay, umakyat. Okay. Let's go! Struggle is real. Ayan na siya. So sa taas na natin siya pipick upin. Okay, we made it. Ganun pala siya. Galing naman. O diba? Ayan na. Ayan, dito tayo Dresden Mitte. 148 or 153 delayed. Tapos validate yata tayo ng ticket dito. Yon. So pag bumili kayong tickets fam, wag lang kalimutan mag-validate dito.
Kasi na-share ko sa nakaraang vlog natin sa Munich, di ba? Na open gate sila. Hindi kagaya sa atin sa LRT na hindi ka makakapasok na walang ticket. Dito makakapasok ka. Pero, syempre as tourist, we must be responsible. Dapat bibili talaga tayo ng ticket, susunod talaga tayo sa rules. Nabasa ko lang to sa internet ha. May nag-check dito tapos kapag nahuli kang walang ticket, mas malaki yung fine. So tayo as tourist, dapat maging responsible tayo. Laging bibili ng ticket, magpapavalidate. Kahit na ganito sila ka-open kasi honesty policy sila eh. Tapos ayun, para walang maging problem. So, nandito na tayo sa Dresden Mitte Station. Ito ang sinakyan natin, fam. This is an S-Bahn. Ayan. DB train pa rin siya. Bumili lang ako ng ticket dun sa station kanina for 3.6 euros yata. Tapos, validate lang. So, tara, baba na tayo mula dito sa station. Parang 4 na minuto na lang ilalakarin natin papunta sa hotel natin. Ayan o, Dresden Mitte. Let's go! Ayan na, nakalabas na tayo ng tren. Ayan yung Dresden Mitte Station. Ang ganda dito. Yun nga lang, walang araw, no? Kaya mas malamig ngayon. Anyway, malapit lang yung hotel natin. 4-minute walk lang mula dito. Ayan, kakanan tayo dyan. Ayan yung tram nila dito, kulay yellow. Ang ganda. Grabe, ang ganda ng area natin. Fam, ang tahimik. Ganito pala yung Germany, no? Tahimik. I mean, may ganitong lugar sa Germany na parang ang peaceful ng life. Teka, hirap na ako maghilan. Maleta ko, hindi kasi patag. Tignan nyo, ayan o. Struggle is real. Pero ganun talaga, kasama yan sa adventure. Balang araw, babalikan natin tong memories na to. Na naghihila tayo ng maleta dito sa Dresden. Diba? Ito na pala yung hotel natin. Kita na mula dito. Ayan fam, Hotel Indigo. Kasi naghanap ako ng hotel na may magandang reviews din. Na hindi ganun kataas yung price. Tapos nakita ko tong Hotel Indigo. IHG din yata siya. Ay salamat, narating din natin ang ating hotel. Okay, here. 401. Hello. Ay, salamat. Nakarating din tayo dito sa Dresden. Ang haba ng biyahe, fam. Pahinga na muna tayo. Parang ako'y napagod doon sa biyahe natin. Bigyan ko kayo ng quick room tour. So, here's our toilet. Malinis. Shower area, malinis. Complete toiletries. Ng ating lavatory. Hello. Saan ang toilet? Ayun. Okay, here's our toilet. Very clean. Tapos, dito sa room natin, meron tayong mini sofa dito. And then, ito na ang bed. Ang ganda, no? Tingnan niyo yung design ng room. Ang ganda. Ang ganda din ng ilaw. I like the color combination. Okay, may plancha tayo, hangers, tapos minibar. Ayan, may pangkape tayo. Sarap mag-coffee or tea. Tapos, safety deposit box and mini ref. May water. Bathroom ba to? Okay. So, ayan ang bed. Grabe, yung sarap ng humiga, oh. At magpahinga. Meron tayong table dito. Okay, I like this area. Makakapag-setup na tayo at isend na natin yung files kay editor para may mapanood na kayo. Delayed tayo ng isang araw sa Vlogmas. Yan, TV. Sorry, naputol pala yung room tour. Tapos, ayan, ang ganda ng mga frames nila. Ang ganda ng design, no? Again, ang name ng hotel ay Hotel Indigo Dresden Wettiner Platt. IHG hotel siya. So, kagroup siya ng mga Holiday Inn. Ganyan. And yeah, nahanap ko tong hotel na to kasi
kasi siya yung hindi ganoon kamahal talaga pero maganda yung reviews. Yun nga lang parang 2 stations away siya mula doon sa Central Station, no? Pero okay lang, madali lang naman mag-trend dito. Tapos kung maglalakad ka talaga, mga 20 minutes to 30 minutes to Central Station. Okay na din kasi kung maglalakad ka, marami ka makikita, diba? Anyway, we're gonna stay here for 2 nights. Last leg na nung Germany trip natin dito sa Dresden. Tapos biyahe na tayo pa Vienna, no? So yeah, papahinga na muna ako fam saglit. Actually, hindi pa nga pala akong papahinga. Ayusin ko na yung mga files. Kailangan ma-send ko na kay editor. Tapos baka mag-hot shower din ako. Sobrang lamig sa labas. Tapos pahinga saglit and then labas tayo maya-maya. So ayan ang view natin. Diba? Ang tahimik. Napansin ko sa mga buildings dito sa Germany, puro ganyan, no? Ganyan yung bubong, tas ganyan siya kataas. By the way, itong hotel pala natin, you can book this on Klook, no? Tapos you can use my promo code. Ayan, para makakuha pa kayo ng extra discount. Lalo na kung pupunta rin kayo sa Dresden. So ayan na, inaayos ko na yung files para kayo'y may mapanood na. Hello fam, so 4:20 na ng hapon and ready na tayong lumabas. Nagpahinga lang ako saglit dahil sumakit yung ulo ko kanina. Tapos ngayon okay na, pero nakaramdam naman ako ng gutom. Narealize ko sausage lang pala kinain natin tsaka tinapay kanina. So ngayon ready na tayong lumabas. Doon na tayong kakain sa Christmas market ulit. And ngayon ready na tayong pumunta sa Streetzel Market dito sa Dresden. Alam nyo ba fam, itong Streetzel Market na to, ito daw ang oldest Christmas market in the world. Nagsimula siya noong 1434 pa. Kaya minake sure ko talaga fam na puntahan ito. Of course, kasi we're visiting Christmas markets in Europe. Magandang puntahan yung pinaka ninuno no, ng Christmas markets dito. Itong Streetzel Market. Kaya excited ako fam. Excited na ba kayo? Tara na, baba na tayo. So, sinerch ko sa Google, 16-minute walk siya mula dito. 1.1 kilometers. Teka, ayun muna akong tubig. Dahil wala pa tayong kain, nagugutom na. Doon na tayo sa Christmas market, kakain. Let's go! Ang ganda ng room natin, fam. Sobrang comfortable. Magpahinga. Tara na, baba na tayo. Okay, we're out and about. 4:29 na ng hapon. Tignan nyo, fam, madilim na. Alam nyo, pwede rin pala tayo mag-tram. 2 stops away lang kapag nag-tram. Pero, mas type ko maglakad. Although ako yung nagugutom na. Kinabit ko na yung hood ng jacket natin. Ayan. Para pwede natin siya iganyan habang naglalakad. Ayun na yung tram, oh. So, dire-diretso lang to. 15 minutes, ando na tayo sa market. Ayan, oh, pwede siya iganito. So, nasasara yung hood niya para protected yung buong ulo mo. Pati yung neck mo. Diba? Ang ganda. Sa top 10 ito, fam. Sa Korea. Ito na yung sakayan ng tram, oh. Lapit lang sa hotel natin. Pero again, maglakad na lang tayo. Malamig nga lang, pero protected naman tayo. Kaya okay lang. Tignan nyo yung temp ngayon, 4 degrees. Feels like 1 naman pala. Okay. Yung bus? So yung bus din nila kakulay din ng tram, kulay yellow. Ang cute ng mga balcony dito, oh. Tignan niyo fam, apartment siguro to. Pero may Christmas tree sila sa labas, tsaka may parol. Diba? Ang cute. Tahimik dito sa area natin, no? Parang walang masyadong ganap. Well, yun talaga yung pinili kong hotel. Malayo-layo siya ng konti sa Christmas market. Mas mura-mura naman. Kung i-compare mo sa mga hotels na nasa katabi mismo ng Christmas market. Ang ganda ng camera store nila dito. Calumet Photo Video. Laki. So kung may hanapin kayong camera, malamang meron dito. Ang dami nilang tinta. Pati lens. May mga second hand din sila. So nice. Ayan yung mga brands, oh. Parang malapit na tayo. Kasi nakikita ko na yung mga Christmas lights mula dito. Ang ganda dito, no? Yung makita mo pa lang yung mga trams nila, mamamangha ka na sa ganda. Wow! Ito ang gandang spot, oh. Inuman spot. Tapos masarap kasi may heater. Wow, love! I love it! Grabe, ang ganda ng area na to. Tignan nyo pa mo. I-zoom natin. Para siyang central area din dito. Daming sumasakay ng tram. Tapos ang daming tao. Marami ng mga kainan shops. May Ibis budget dito, fam, na hotel. Pero alam nyo, kahit na Ibis budget na siya, ha, ang mahal pa rin talaga. Kasi nga peak season.
Malapit na tayo. Ayan na oh, yung may maraming Christmas lights. Diyan na tayo papasok. Dito lang sa gilid, ang dami ng mga restaurants and cafes eh. Ayan, may sushi bar din oh. Hala, ang ganda! Wow! Grabe fam, namataan ko na agad yung Christmas tree nila. Tapos parang may mini Ferris wheel. Hala, ang ganda. So dreamy. Nakikita nyo na ba? Wow! Hala, ang ganda. Ang dreamy. Wow! Okay fam, ito na talaga. Nandito na tayo sa oldest Christmas market in the world. Ang Striezel Market dito sa Dresden. Hindi ako makapaniwala na nandito tayo fam. Yung mga ganitong moments, ito yung mapapa-thank you Lord na naman. Lagi ko sinasabi, di ba? Mapapa-thank you Lord ka sa mga ganitong moments. Nagbebel yung simbahan. Ano oras na ba? Kasi mag-alas 5 na. Yun nga fam, ito yung mga moments na thank you Lord na nakapunta tayo dito. Ganong levels. Buti na lang sinama natin to sa itinerary. Napakaganda. Parang ito na yung favorite ko sa lahat ng na-visit natin. Pa-level up ng pa-level up. No, kahapon ang favorite ko yung sa Nuremberg. Ngayon ito na. Grabe, iba. So tara na, excited na ba kayo? Ako excited na. Let's explore the oldest Christmas market in the world. Alam nyo, gusto kong kainin yung steak na kinain natin kahapon. Masarap yun. Yun nga lang fam, ang lakas ng amoy niya talaga. Amoy onion. Kumapit siya sa kamay ko, nakailang hugas ako kagabi. Andun pa rin talaga. Pero masarap. Yun nga lang, makapit yung amoy. Anyway, halika na, pasok na tayo. Okay, syempre ang una is the Glühwein. Ganda, no? Yung design din ng mga booths nila dito, parang kakaiba din, no? Ang ganda. Ay, ang bango. Naamoy ko yung gingerbread. Ito, Striezel burger and corn dog. This one, mga candles. Ayan, iba't ibang design. Ayan o, nasasakyan pala talaga siya. Ang cute. Wow, salami. Iba't ibang lang meat. Hi! Yeah, cheese from Austria. Let's try. Pinatry nila ako, nakakahiya. Ako lang mag-isa dito. Ay, sarap. Hala, ang sarap. Oh, hala nuts. Good, yeah. Hala, ang sarap. Malinamnam and malalasahan mo yung nuts sa cheese. Wow. First time ko nakatry nito. Ang sarap. Mountain cheese. Okay, mountain cheese. Let's try. Oh. Hala, ang sarap. Wow. Parang ito na yata ang pinakamasarap na cheese na natikman ko. Ang sasarap ng mga cheese nila. Wow. So itong mountain cheese naman daw, 2 years nilang pinrocess. It's good. So good. Hala, ang sarap. Sobrang sarap ng 2 years na mountain cheese. Malat-alat siya fam na parang may pagka-earthy. Ang sarap. Parang dito ko natikman yung pinakamasarap na cheese. Ito yung tinda nila. Ang sarap. What's this? This is this. Rinder. Cow. Wow, ang dami ko ng finretaste dito, ha? Okay. This one, para siyang salami na pinadami and fatty. Ganon. This one is salami. Pepper salami. So, hindi daw yung salami. O, ayan siya, pepper salami. Ba itong owner? Papakita niya sa akin. Sige, nasold ako. Bibili tayo ng cheese. Ang sarap ng cheese. Ayan, bibili tayo from nung mountain cheese na 2 years. Ang liit lang pala, no? Kahit ako, ubus ko na yun mamaya. Eh, ang sarap. Ayan siya. Sarap. Pinakamasarap na cheese. Thank you. Danke. 7 euros, 100 grams na mountain cheese. Sarap, sulit, fam. 'Di ba? Minsan talaga yung hindi natin ine-expect yung magsusurprise sa atin, 'di ba? Love it. Ayan siya, oh. Sarap. Mamaya lang, ubus ko na ito eh. Konti lang siya. Manipis lang siya. Ayan. Okay, continue tayo. Na-overwhelm ako sa cheese. Sobrang sarap. Anyway, what's this? Original Prager Grills Schinken.
Wow, okay. Since malapit na nga pala tayo sa Prague, no? So, ito palang Prager grilled schinken. It refers to a pork roast or ham that is prepared with the grilling method. Ayan, typically made from a pork hind leg that is dry cured and smoked, which gives a characteristic savory flavor. Sige, let's try. O, diba? Hi, hi! Nag-hi sila sa vlog. Halika, let's try. Ayan siya. Tapos, ipapalaman siya sa tinapay. Wow, kapal pala oh. Ganun pala siya ginigrill oh. Ito na fam, sorry bawas na. Nag-film kasi ako ng pang Instagram reels natin. Alam nyo, napakasarap. Smoky and juicy yung pork, malambot. Tapos, ang nagpasarap pa sa kanya, may crispy skin na hinalo. Nakikita nyo yung brown sa ibabaw. Crispy skin yan ng pork. So, pag kinagat mo siya, crunchy siya. Crunchy yung skin, tapos malambot yung laman. Ang sarap. Tapos yung mayo niya, parang wasabi mayo. Sarap. I love it. Parang gusto ko pa ng isa. Ganong level sa sarap. Okay, naka-move on na ako dun sa Prague ham. Ang sarap. Puntahan natin yung Christmas tree nila. Ito mga drinks din. Hala, ang ganda ng kanilang Christmas tree. Ito na ang kanilang Christmas tree. Grabe, ang laki. Tapos alam nyo, ang ganda ng mga parol talaga nila. Yan din yung mga naka-display doon sa mga balcony kanina na nadaanan natin, diba? Grabe, yung Christmas tree pa lang. Sobrang dreamy na. Yun o. Makakahawak na naman tayo sa Christmas tree. Kinikilabutan talaga ako pag hawak na ako sa Christmas tree. Ay, thank you, Lord. Diba? Simpleng paghawak lang sa Christmas tree. Sobrang grateful ko talaga, fam. Ayan o. Andito tayo. Nakita natin ang Stritzel Market. O. Nahawakan natin ang Christmas tree nila. Ang laki ng Christmas tree nila. Parang ginawa na nating tradition to, no? Simula sa Munich pa lang, every Christmas tree talagang hinahawakan ko. Iba yung feeling na makahawak ka ng totoong Christmas tree sa gitna ng Christmas market. Iba yung feeling. Ayan. Halika na, mag-ikot na tayo. Meron ulit silang mga chocolates, oh. Sarap yan. Mga fruits din kasi ayan, may kiwi, apple, banana. Parang ang sarap mag-try nito. Mamaya na, pang dessert. Alam nyo ba, fam, na ang Stritzel Market, nagmula siya sa word na Stritzel. Yung Stritzel, sa madaling salita, para siyang fruit cake sa atin. So, dito sa Dresden, sikat sa kanila ang Stollen or Stritzel. So, ang tawag sa kanila dito ay Stollen. Pero ang original name niya ay Stritzel. So, itong nasa likod natin, tindahan siya ng Stollen. Original, Stollen siya dito. Ayan. So, pwede kayong bumili for personal consumption and then pwede ring pampasalubong. Ito yung pinakasikat nilang product dito. Ayan, may worldwide shipping din sila, oh. 'Di ba? Kung gusto niyo ng pampasalubong, bili na kayo dito. Para siyang fruit cake. So, ito yung mga prices nila, oh. Iba't iba siyang flavor ng Stollen or Chris Stollen. May raisin, ayan, rosin and raisin. Tapos, may almond din, marzipan, chocolate, and iba pa. Ito yung kanilang center stage, oh. Dresdner Stritzel Market since 1434 pa. Sige, tingnan pa natin. Ay, 3D print. Ang galing. Dito tingnan natin, Christmas decor. Ay, may salamin pala. Ay, salamin ba to? Ay, oo. 50 euros, isang ganyan, oh. Nutcracker. Yung nutcracker nila, mga 60 to 100 euros. Ito ang ganda, oh. Tignan natin. Are these handmade? Ang ganda, ah. Ay, ang ganda. Handmade siguro itong mga to. Ayan o, Christmas tree, ang ganda. 100 euros. Wow, ang ganda. Itong angel na ganito, o 8.5 euros. Grabe no, ang liit lang na angel, 8.5 euros na. Pero maganda. Di pa tayo nakatry ng crepes dito, no? Mamaya itry nga natin. Ito ulit, Stollen.
Sikat talaga ang stolen dito. No? Masarap siya. So, yun yung mga prices nila. Original Dresdner, Kristolen, 1,000 grams, 23 euros. So, additionally info fama, yung Kristolen is a traditional German cake. No? So, malayong-malayo yung lasa niya sa fruit cake na alam natin. Tapos, may pyramid din sila dito, fam. Ang ganda. So, yung pyramid nila, parang may mga Christmas characters din. So, iba't iba siya. Ayan. Ganda, no? So, may inakyat akong isang establishment dito, fam. And dito, mas may view ka nung market. O, ayan. Ang ganda. Wow! Ang ganda dito. Tapos yung mga tao, alam mo, chill lang, no? As in, sobrang chill lang talaga. Inom lang sila ng mulled wine, ng beer, food trip lang. Tapos, ayan, kwentuhan, di ba? Ang saya siguro kung merong ganito sa atin na ganitong level, no? Yung design, tapos yung lamig. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig sa mga tambay-tambay, di ba? I mean, mahilig tayong magsama-sama, tapos mag-usap over beer, wine, tapos kakain, di ba? Perfect sa atin tong ganito. Kasi meron na nga tayong mga food park sa atin, di ba? Pero kung ganitong level ng Christmas market, saya siguro, no? Anyway, yun lang. Halika, one last view, tapos ikot pa tayo. Tingnan natin ano pa yung pwedeng mabili. So, itong Dresden Christmas Market, maliit lang siya, no? As in, concentrated siya sa isang area lang. Hindi kagaya kahapon nung sa Nuremberg, mahaba siya. Pati yung sa Munich, the Christkindl Market, di ba, mahaba din. Itong Dresden, concentrated siya dito sa isang area sa gitna. Ito pa, mang cute, oh, hand puppets. Iba't iba siya. Alam nyo ba, fam, kung pang ilang Strudel market na ngayong 2025? 591st Strudel market na ito. Biruin mo, ilang taon na siya. Magsi 600 years na siya na every year ginaganap dito sa Dresden. Tapos additional fun fact dito sa Pyramid, fam, it's a traditional piece of German folk art, no, from the Ore Mountains region. Ayan siya. So, nagre-ring na ulit yung bell sa simbahan. 6 PM na. Actually, try na nga natin yung crepe kasi nadaanan na natin. Baka hindi na natin tumabalikan mamaya. Actually, dito sa bilihan ng crepe, meron pa silang ibang products. Krapelchen and Quark Krappen. Okay? So, sinerch ko yung Krapelchen. Isa siyang small deep fried pastry. Similar to a mini donut. Tapos topped daw with powdered sugar. Itong Quark Krappen, ano siya? German pastry siya na made with cheese something. O, ayan, tama. Made with quark cheese siya. Itong Quark Krappen. Okay? So, itry natin tong Krapelchen. Ito na, fam, Krapelchen. Alam nyo yung lasa niya? Parang bicho-bicho sa atin na may powdered sugar. Ganon. Kung paano ginagawa yung fried donut sa atin, ganon yung lasa niya dito. Krapelchen. Right, next na tayo, fam. Ito na daanan ko itong half-meter bratwurst. So, bratwurst siya, pero mahaba. As in, mahabang mahaba. Yung footlong sa atin, doblehin mo, ganun. Kasi parang footlong yung tinapay nila, pero fino-fold pa nila sa half yung bratwurst, eh. Ayan, o. So, dito sa tindahan ng half-meter bratwurst, meron silang Grünkohl meat knacker. Ito. Sinerch ko siya, braised kale with a specific type of smoked sausage called knacker. Yan, it's a traditional German dish daw dito. Usually sinaserve during winter. Sikat siya sa northern Germany and yun nga, sinaserve siya during Christmas and Advent season. Sige, try natin to. Ito siya. Ito na siya, fam. Kale with sausage. So, yung kale niya, medyo may pait ng konti, pero hindi naman yung ampalaya levels na pait. Masarap siya kasi malambot siya. Tapos, malalasahan mo yung earthy and leafy flavor niya. Perfect partner na ng sausage. Salamat, nakakain din tayo ng gulay sa trip na to. Ang sarap. Ito ang cute, oh. Gugustuhan ni Baby Zack to.
Ang cute kasi very traditional yung ride. Kumbaga perya levels. Ayan na, ang lamig na. Nilagay ko na yung aking food. Ang ginaw. Mapapansin nyo dito sa mga Christmas markets, no? Kapag maraming tao yung stall, ibig sabihin ano yun, blue vine or drink section. Kagaya nito, itong area na to, drink section. Kaya ang daming tao. Ayan yung wow-wow, oh, yung 3D print. Meron din pala silang empanadas dito. Gusto ko siyang tikman kaso busog na ako. Nabusog ako doon sa kale and sausage. Ito mga bilihan ng mga scarf, beanie, gloves. Tingin nga tayo. Yan, nagsukat ako ng beanie. 29.9 euros. Around 2,000 pesos pala isa nito, no? Pero magandang quality siya kasi ayan siya sa loob, oh. As in, pang protect talaga ng ulo mo sa lamig. Ito rin black. Pero ang ganda kasi may button siya dito. Ito siya, fam. Kasi gusto ko ng black. Wala pa tayong black na ganito. Ayan, o. Ang sarap niya. Gusto ko na to. Sige, bilhin natin. Kasi gusto ko yung may button dito. Ang ganda ng button. Nandito na pala tayo banda sa likod ng market. Ayan, mga candles. Ito, Glühwein ulit. Ito rin, ang ganda, oh. Glühwein and beer. Wow, may hot chocolate sila, oh. Same nung kinain natin kanina. Kale, mushroom, and bratwurst. Oh, ito, ang dami ulit tao. Alam nyo na kapag may ganito nagkukumpul-kumpul, may Glühwein or may drinks. Tapos, may carousel din pala sila dito. Ito, gusto rin ni Baby sakto. Ayan, ang cute din ng carousel nila, fam. Oh, traditional Christmas carousel din. Ito, ang ganda din ng stall niya. Oh, ang daming Christmas lights. Tapos, ang ganda ng design. So, drinks din ang pwedeng bilhin. Glühwein din siya. Ito pala yung pinaka-facade ng Christmas market. Ito rin yung nakikita ko sa Google. The Dresdner Strelzel Market. Ayan o, 591st Strelzel Market na nila. O diba? Ganda. Okay, sumandal muna ako dito saglit. At kapoy nakakalakad na ikot na natin yung Strelzel Market. Maliit lang siya, no? Pero maganda. Tapos ang daming variety. Ang dami mong mabibili and matatry. So ito yung view natin. Ang ganda talaga niya, no? Wow. Try nga natin umakyat dito sa signage ng Strelzel Market. Wow, ang ganda din ng view. Tignan niyo, balot na ako. Lamig na. Habang tumatagal tayo dito sa Europe, palamig na ng palamig, no? Anyway, ang ganda ng view dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, wow. So dreamy, no? Alam niyo, fam, nagsusnow din pala dito. Baka hindi pa sa ngayon, pero siguro this month magsa-snow na yan, no? Kasi December. Imagine, ang dreamy siguro nitong place kapag nag-snow na, no? Ang ganda talaga niya. Tapos alam nyo, saktong-sakto yung Christmas tree talaga nila nasa gitna, no? Alright, that's it for our Strelzel Market experience. Ikot na natin yung market. Napakita ko na sa inyo kung ano yung mga meron doon sa loob. And I'm so happy, no, na narating natin siya. Again, it's the oldest Christmas market in the world. Tapos I'm happy na nakatry din tayo ng mga iba pang foods dito, no? Marami pang pwedeng itry, kaso busog na nga ako. Yung empanada, gusto ko pa sana itry, kaso hindi na carry. So ngayon, maglalakad lang ulit tayo pabalik nung ating hotel. Well, 1.1 kilometers, around 15 minutes. Tawid tayo sa kabila, may kumakanta doon sa kabila eh. Tignan natin. All the tears are crying, call my name. May the pictures on a day.
Maglalakad na ako pabalik, fam. Sobrang lamig na ngayon dito sa Dresden. Pero pag chinek mo yung weather, up 2 degrees lang ha. Pero iba talaga. Kaya ayan, balot na tayo. Tingnan niyo yung nilalakaran natin. Tahimik na, di ba? So lakad na muna tayo pabalik ng ating hotel. And we're back dito sa ating hotel room, fam. 8:45 na ng gabi. And grabe, napakalamig sa labas. But yeah, I'm happy na napuntahan natin ang Stritzel Market in Dresden. Nung naglilista pa lang ako ng itinerary, fam, ito talaga yung isa sa mga pinaka nilolook forward ko ng Christmas market. Kasi nga, it's the oldest one. Tapos, almost 600 years ago na siya. Ganun na siya katagal, no? So, I'm so happy doon sa mga napuntahan natin and sa mga bagong food na natry ulit natin. And ang saya lang nung vibe kanina. Feel na feel mo talaga yung Christmas vibe doon. And sobrang chill lang ng mga tao, no? Alam mo yun, kahit ang daming crowd, walang babangga sa'yo, walang siksikan, ganon. Kaya everyone's very respectful naman and conscious, no, doon sa space ng bawat isa. Kaya nakakatuwa din, no? And also na-enjoy ko yung mga food na tinry natin. Gusto ko pa mag-try ng marami pa. Pero busog na ako. Partida hindi pa tayo nag-lunch niyan, di ba? Pero ang lakas makabusog nung meat yung kinain nating meat na Prague ham. Yun, doon pa lang busog ka na talaga kasi ang kapal nung meat. Anyway, fam, sana na-enjoy nyo rin yung ating Stritzel Market experience, no? And tomorrow, dito pa rin tayo sa Dresden, pero baka pahinga na muna tayo sa mga major Christmas markets. We're gonna visit some areas dito, yung mga sikat na pinupuntahan dito sa Dresden. We're gonna do a chill itinerary lang tomorrow. So for now, i-end ko na muna itong vlog. Ang sarap magpahinga sa ating kama. Ayan, oh. Excited na akong mag-freshen up at matulog na. Magpapahinga tayo for tonight, no? Kasi bumiyahe tayo kanina. Also, fam, ayan, nagpe-pace pa rin ako. The internet here is not the best as well. Pero gumagalaw siya. I mean, nakaka-upload siya kahit papano. Hindi kagaya sa Nuremberg talaga. Sobrang konti lang yung files na na-upload ko. Pero nung sa Munich, hindi ako nagka-problema. Sobrang bilis ng internet. Dito, medyo gumagapang siya. Pero, ang mahalaga, umaandar siya. At least, ma-edit na ni editor at may mapanood na kayong vlog, no? So yeah, that's it, fam. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also, kung nagustuhan itong vlog na to, please pakilike nyo naman. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang, fam, yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlogmas. Bye! Good night!